Walang kamatayan sa taong nagmamahal sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at sa Diyos walang kamatayan kundi buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng unang araw ng sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro'y naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay believe. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang kapiyastahan ni San Juan Evangelista. Matapos ang ating pagdiriwang ng Pasko, kahapon ipinagdiwang natin si San Esteban, ang kaunahang martir. Ngayon naman ay isang ebanghelista, si San Juan. Sila ay parehas na patotoo sa sanggol na isinilang, sa Mesiyas, sa anak ng Diyos. Kaya nga napakahalaga ng pagkakalagay ng kapiyastahan ni San Juan Evangelista sapagkat kung kahapon ay nagpatotoo si San Esteban sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa pagdanak ng dugo, si San Juan ay nagpatotoo sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat. Kaya siya ay isang dakilang ebanghelista dahil sa kakaibahan ng kanyang pagsulat. Dahil ito ay more on theological at ito ay may malalim na pagninilay tungkol sa pananampalataya. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid na ngayon ay ginugunita natin siya at nagpapasalamat tayo dahil sa kanyang pagpapatotoo, sa kanyang buhay at higit sa lahat sa kanyang pagsusulat ng Ebanghelyo na ngayon tayong lahat ay nakikinabang dahil sa kanyang patotoo. Mga kapatid, naalala ko ang minsang sinabi ng isang philosopher, kapag daw sinabihan mo ang isang tao ng I love you, you mean to say you shall never die. Sinasabi mo sa taong yan, hindi ka mamamatay. No? Napakahalaga ng association ng pag-ibig at sa buhay. Sapagkat yung buhay natin ay pagmamahal at ang pagmamahal ay siyang buhay natin. Si San Juan Evangelista, ang kanyang simbolo bilang evangelist ay agila. Batid natin na ang agila ay may kakaibang mata. Una, kaya niyang tumingin sa araw directly na hindi kumukurap. Pangalawa, yung mata ng agila ay kayang i-zoom. Kahit siya'y nasa mataas na paglipad, yung kanyang nais dagitin, kaya niyang i-zoom at very precise, no? Yung kanyang paglipad. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Napakahalaga, no? Itong si San Juan, bakit yun ang simbolo niya? Dahil
Kaya niyang tumingin sa araw. At sino yung araw? Si Jesus. Kaya niyang tumingin directly sa Diyos. Sa paanong paraan? Siya lamang ang natatanging ebanghelista na nakapagsabi kung sino ang Diyos. Directly. Plainly. At sabi niya, God is love. Deus caritas est. Ang Diyos ay pag-ibig. Siya yung mahal na alagad na Jesus na pumilig sa dibdib ni Jesus sa huling hapunan at narinig niya ang tibok ng puso ng Panginoon. Ang tibok ng puso ni Jesus. Kaya doon niya naunawaan that God is love. Ramdam na ramdam ito ni San Juan. Kaya nga siya rin ay tinaguriang the beloved disciple. Ang disipulo, ang alagad na mahal ni Jesus. Sabi nga, you cannot give what you do not have. Kaya sa salita ni Juan, sa kanyang ebanghelyo, palaging naka-emphasize yung pagmamahal. Yung buong ebanghelyo ni San Juan is like a love story, a love account of the lover to the beloved. Kaya nga siya mismo, the beloved disciple, naranasan niya kung gaano ang pag-ibig ng Diyos. At itong pag-ibig na ito ng Diyos ang kanyang ibinahagi sa kanyang ebanghelyo at ibinabahagi niya sa ating lahat. Sa John 3:16, binanggit doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may not die, but may have eternal life." Kaya sinasabi ni San Juan na naparito ang Diyos upang ipadama sa atin at iparanas kung gaano niya tayo kamahal. At ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung dahilan ng pagparito ni Jesus. At yan ang pinapatotohanan ni San Juan Evangelista. Sa ating gospel ngayon, narinig natin yung resurrection account na kung saan si San Juan at si San Pedro ay ilan sa mga kaunahang nakakita ng empty tomb, ang libingan na walang laman, wala doon si Jesus. Kundi ang nakita niya ay ang kayong lino at ang telang ibinalot sa kanyang ulo. Na ngayon ay binevenerate natin yung banal na mukha ni Jesus, itong panyo na inilagay sa kanyang ulo at nagmarka ang kanyang mukha during the resurrection. Na meron tayo dito sa Nampikwan na exact relic replica ng sudarium ng Manupelo. Mga kapatid, sabi sa bandang dulo ng gospel, He saw and He believed. Nakita ni San Juan yung empty tomb. Yun ba ang nakita niya? Hindi lang yon. Ano pa? Yung kayong lino? Hindi lang yon. Kundi yung sudarium, yung mukha na kung saan ay nakintal doon sa panyo na ibinalot sa ulo ng ating Panginoon. Itong panyong ito ay nakaluklok sa Manupelo, Italy, na binigyan tayo ng replica dito sa shrine. At maraming mga miraculous healings and answered prayers ang sinasabi ng mga tao dahil sa banal na mukha ni Jesus na ito. At kapag kayo ay naparito sa shrine of the Holy Face of Jesus, you will experience that gaze of love, that look of love from Jesus, habang minamasdan at tinitingnan ang banal na mukha ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito yung nakita ni San Juan, that's why he believed. Yung panyo na naka-fold, nakatiklop. Para sa mga Hudyo, kapag tayo ay kumakain, ngayon, malalaman na tapos ng kumain kapag yung kutsara at tinidor ay magkatabi. Sa time ni Jesus, yung mga Hudyo hindi gumagamit ng kubyertos. Sila nagkakamay at malalaman ng mga servers na tapos ng kumain kapag yung table napkin ay nakatupi o hindi pa nakatupi. Malalaman na it's a cue, it's a sign. Tapos na ba o hindi pa? Kapag naka-fold ang table napkin, it is a sign na yung kumakain ay hindi pa tapos. Kung siya'y tumayo, ibig sabihin siya'y babalik. Kaya hindi muna sisinupin, liligpitin ng servers yung kinakainan.
Kaya nga nang makita ni San Juan na nakafold, nakatiklop yung sudarium, yung panyo na inilagay sa ulo ni Jesus, it was a strong message para kay Juan. Hindi pa siya tapos. Buhay siya at babalik siya. Kaya nga he saw and believed that Jesus is alive. Mga kapatid, si San Juan ang nagpatotoo kay Jesus. Isinulat ang mga kwentong ito, ang buhay ng ating Panginoon para makarating sa atin. At sabi niya, hindi lahat ng mga ginawa at mga nangyari sa panahon ng Panginoon ay isinulat dahil kung isusulat lahat ay hindi magkakasya ang library sa buong mundo. Kaya nga, isinulat lamang kung ano ang kinakailangan upang tayo maniwala na si Jesus ang Diyos. Si Jesus ang Mesiyas. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga sa punto ng buhay mo ngayon. Do you really believe that Jesus is the Messiah? Kasi kung ikaw ay nananampalataya, naniniwala na si Jesus ang Mesiyas, mamahalin mo ang lahat ng tungkol sa ating Panginoon. Mamahalin mo ang kanyang turo, ang kanyang aral, susundan mo ang kanyang pamumuhay, at magsusumikap ka na maging tunay na alagad ng Panginoon. Kung tunay kang naniniwala, kung tunay tayo na sumasampalataya na si Jesus ang Mesiyas, si Jesus ang anak ng Diyos. And to believe in Jesus is to believe in love, to believe in truth, to believe in justice, to believe in peace. Kaya kung tayo ay tunay na mananampalataya, magtataguyod tayo ng pagmamahal, pagpapatawad, kapayapaan at katarungan sa mundo, sa ating kapwa, sa ating pamilya. Mga kapatid, sana sa pamamagitan ng patutuo ni San Juan Evangelista, tunay tayong sumampalataya at maniwala. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng tunay at ganap na pananampalataya kay Jesus na iyong anak. Ang pananampalatayang makapagpapabago ng aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.